welcome po sa bawat isa. Yung iba puyat, pagod, nakikita ko medyo, pero praise the Lord, nandito ka. Sabi mo sa katabi mo, salamat kapatid, nandito ka. Amen. Salamat kapatid, nandito ka. Ngitian mo po yung katabi mo, salamat, nandito ka. Woo! Hallelujah! Ang sarap, alam nyo, looking forward yung sobrang pagod natin. Alam nyo, ano ba yung tawag dito? Day off. Day off na lang inaantay mo. Pero yung day off na Lord para kay, yung day off na inaantay mo para kay Lord yon. Amen. So spend time with the Lord. So etong linggong lumipas, medyo ano ba ngayon? Tapos na ang April, May na po. Kahapon pala ay May 1. Praise the Lord, and we just want to thank God sa ginagawa niya sa buhay natin. Alam nyo, kahit isa lang po water baptize, tuloy ang water baptism. Kahapon, 2 po. Palakpakan po natin sila sa Panginoon. Amen. Wala po dito si Sister Nilda, pero si Sister Rosalie nandito po. Napakasarap. Alam nyo, nagre-rejoice ang buong kalangitan kapag may mga kapatiran tayo na nagdedesisyon na ipaalam nila sa buong mundo na sila po ay nakikiisa na sa Panginoon. Publicly declaring the relationship with God. Hindi ka na secret agent o kaya yung tinatago mo pa yung pagiging Kristiyano mo, pinangangalandakan mo sa buong mundo, si Kristo na ang masusunod sa buhay ko. Amen! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Napakabuti po ng Panginoon. And this week din po, I had received a praise report. Ngayon, i-share ko lang po sa inyo yung mga praise report para naman ay na-encourage po kayo. Yesterday din po, I heard some news po na asan ang mga hospital ministry team? Taas ang kamay. Hospital team, taas ang kamay. Kay active, inactive. Yung mga inactive, magiging active. Bakit? I just wanna share with you something encouraging na nakaka-bless. Walang nasasayang sa ginagawa natin, kapatid. May nag-approach sa akin, sabi niya, Pastora, may kakilala ang kaibigan ko na nabisita nyo daw sa hospital, Pilipino, pero Bahraini, half Filipino, half Bahraini. Wala naman tayong kaalam-alam doon. Pero nung pinasyalan daw natin, sabing ganun, asa na ba yung message sa akin? Kasi hindi yata kami yun, sabi ko pang ganun. Pero tayo daw po yun. Glory to God. So, hanapin ko yung encouraging testimony para ma-encourage kayo at hindi kayo manghinayang sa ginagawa ninyo. Sabing ganun, they were asking if I knew you po, Pastora, and was telling me nga about the bracelet you have given to them. It was one of my breakthrough din. Sabi niya kasi lahat nakikinig, tapos si tita, tinanong niya about bracelet, so I told the story again. Buong family present dahil lang dun sa G-bracelet na binigay. Tita was happy po na may nagpe-pray po para sa kanya, kay Tito. Kumbaga si Tito, pinapasyalan natin, tapos si tita, tuwan-tuwa, may nagpipray. Na-amaze, sabi niya, na-amaze lang ako how God orchestrated naman na makita nila kayo. So kumbaga tayo, habang nag-share tayo, nabibless po yung mga kapamilya, hindi lang po yung mismong pasyente. Kasi that time na pumunta kayo, ewan ko kung sino kasama, wala ako eh. Sabi kasama daw yung mga pinsan. So parang habang nag-share tayo, may relative na nandoon at na-bless pati yung relative. At yung mga relative ang nag-uusap-usap at naikwento kay tita, yung asawa ni Tito. So alam niyo yun, to make the story short, nabibless po sila sa ginagawa natin. Sabi niya, their family side, sa mga kapatid, so they are doing some prayers, pero tayo, yung ginagawa natin, inaabot natin yung mga tao at pinagpipray, nai-encourage, hindi lamang po yung pasyente, pati yung relative at yung buong pamilya. And there was a family na isolated, ayaw ko nang pumasok kasi isolated yon. Pero sabi kong ganon, sister, sabi ko sa nurse, nung Saturday lang, can we go inside? Yeah, sure, sabi. Do we need to wear all this gown and ano? No, you can go. Pagpasok po namin, Pakistani family, yung nanay yun nadulas po siya sa kitchen and parang may mga
parang na-dislocate yung buto kasi inano niya yung kamay niya, parang para hindi siya madisgrasya, parang ano yun? Inano niya yung kamay niya and na-break yung kanyang, basta may na-break sa kanyang kamay. So I think she was, sino yung mga kasama ko doon? Na-operahan yata. Sino ba yung kasama ko? Baka para ma-confirm yung facts. 'Di ba? Na parang may broken yata. So naoperahan. Pero nung nagme-minister tayo, it happened Christian din pala sila sa NEC sila, nag-church. And they were alam niyo yun, buong family Christian, and they were so blessed na nandun tayo at nagpipray tayo sa kanila, and then umiiyak sila. Tas what you're doing is a really good job, and parang kinomend nila yung ginagawa natin. They were encouraged sa point na may pinagdadaanan sila. And we speak words of encouragement and wisdom. Nasabi ko, now that you receive your healing, sabi kong ganon, you go and heal people. Sabi ko, kasi those who receive, alam nyo, pag na-receive mo, meron kang purpose, and then gagamitin ka din ng Lord. You can also pray for sick people, believing na kung ano yung nangyari sa'yo, mangyayari din sa kanila. So we encourage them. And alam nyo yun, hindi mo alam kung gaano nakalawak ang nagagawa nung ginagawa natin na pag-minister. Iilan pa lang kami. Amen. Pag buong church, gumagawa, hindi natutulog. Kumbaga, we're not sitting and then doing nothing. We are sitting and then listening and then applying what we are learning. Nako, ang buong Bahrain. Hallelujah! Amen! Makikilala nila ang Panginoon. Praise the Lord! I'm encouraging you kasi ako nai-encourage. Na parang walang nasasayang. Minsan nakakatamad pumunta, parang ayaw mo na lang talaga eh. Pagod, lalo na ngayon mainit na. Yung mga nag-work pa sa BAPCO, ang init-init, lumalabas. Attend pa ba ako sa hospital ministry o hindi na lang? Pero alam nyo, yung, like you're dragging your feet, tapos pagdating mo, victory naman ang story. Kaya nakaka-bless. Amen. Kaya encourage you, whatever God has put in your heart, wag mo po itong babaliwalain. Gawin mo nang gawin dahil may nangyayari. Amen. Hallelujah. Encouragement ko lang po yon sa mga hospital ministry members at sa mga gusto pang maging part kasi may nangyayari. Amen! Hallelujah! Let's bow our heads, let's pray. Heavenly Father, salamat sa pagkakataong ito as we face the new month of May, Lord God. Lord, salamat Panginoon na itawid mo kami for 4 months and here we are on our 5th month, O Lord, of this year. We cry out before you. We need, Lord God, your mercy and your grace, Lord. Apart from you, we are nothing and we can do nothing. And today, O Lord God, let your anointing fall upon your servant as I preach your word, O God. Hindi salita ko, kundi salita mo, Panginoon, ang mabigyan lamang ng kaluwalhatian, kapurihan, O Diyos. Lord, that you sent your word para kami, Panginoon, ay baguhin. Hayaan mo na hindi babalik ang iyong salita sa iyo na void, but babalik po ito na na-accomplish niya ang purpose. Bakit mo sinend ang iyong salita? Ang iyong salita na babago ng aming puso, ng aming isipan. Lord, muli kaming ma-i-encourage, ma-i-inspire para mabuhay ayon lamang sa kalooban mo, Panginoon. Marami pong salamat. Every heart, Lord God, na naririto ay tunay nga maging bukas para tanggapin ang mga salita mo, Panginoon. Hayaan mo ang bawat puso na naririto, Lord God, ay tunay nga, Lord, na maging isang pusong, Lord, matabang lupa, tamnan ng iyong salita, na ang iyong salita, Panginoon, ay tutubo, mamumunga, at tunay nga, Lord, we will harvest, O Lord God. Marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Last week po si Brother JP po yung nag-preach and the message that he delivered was about grace. Amen po. Sino nakakatanda? Grace. Na-bless po ba kayo? Share ko lang, sabi ng mama ko, Pastora, nakaka-bless naman yung preaching nung Friday. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Mga sitra din, tuwan-tuwa sila nung nagsisharing kami na nagkaroon sila ng maraming mga take away
dun sa Friday natin. Kaya praise the Lord sa buhay ni Brother JP. Gamitin ka palalo ng Panginoon. Amen. At habang tayo naman ay nag-aaral, the Lord has impressed in my heart about grace versus holiness. Ibig sabihin po, yung grace po ni Lord, yun po yung abundant, yun po yung napag-aralan natin last week. Pero nais ko din i-share sa inyo yung holiness. Ibig sabihin, huwag po nating aabusuhin ang grace o biyaya ng Panginoon. Dahil ba mayaman ang biyaya ni Lord o ang grasya o ang unmerited favor ni Lord, papabayaan na ba natin ang ating relasyon sa Panginoon? God that we are serving is a holy God. Amen. So, babasahin ko po. Meron po akong na pag-aralan sa isang excerpt po ito sa Masters University. Isang preaching po ito na kukunin ko lang yung portion dito. Let us go to ito muna yung nilagay ko. Sabi kong ganun dito, as we continue to study grace, God impressed in my heart. Habang nakikinig ako kay Brother JP, ito yung impression ni Lord sa puso ko na i-share ko po yung difference of enjoying grace but not to compromise holiness. Ibig sabihin, i-enjoy natin yung grace pero yung holiness ang importante na maintindihan din natin. So ipakilala, kumbaga ipaliwanag ko din po sa inyo ano yung grace at ano naman po yung holiness. Amen. So Genesis 2 verse 17, basahin po natin. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Adam at kay Eve. Kumbaga, pwede nyong i-enjoy lahat, nakainin, pero yung nasa gitna, the tree of the knowledge of good and evil, huwag nyong kakainin, for in the day that you eat of it, you shall surely die. May instruction, kailangang sundin. Amen. Pero alam nyo po ba na kinain nila? Di ba po? Di nagkasala sila. Namatay po ba sila? Hindi po. Bakit hindi sila namatay? They were not struck dead on the spot. Hindi sila biglang pagkakagate. Hindi po. Are you with me? Their physical lives did not end that very day. In fact, they lived for hundreds of years. God showed them grace. Nung nagkasala sila, nung sabi ni Lord, you will surely die, hindi po sila namatay. Nabuhay pa sila ng 100 years. Pero, may consequences. Napalayas po sila doon sa Garden of Eden. Amen. And God is a holy God. Kapag may kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dahil doon nagkasala ang tao, ano nangyari? 'Di ba po? Umpisa 'yon, and then lagi na po nagkakasala ang mga tao, so may atonement, lagi na lang pumapatay. Alam niyo po ba ang unang atonement during that time sa Garden of Eden? God killed an animal, tapos yung covering ng animal na yon ang naging pangtapis nilang mag-asawa kasi they were naked. So, mapansin nyo, that time wala pa silang saplot, naked, pero walang, alam mo yun, walang mali siya kasi malinis. Alam niyo yun? But then, nung nagkasala sila, biglang nahiya na sila. Sabing ganun, Adam, asaan kayo? Nagtatago sila eh. Sabing ganun eh, andito po kami, bakit kaya nagtatago? Kasi naked kami. Bakit nyo alam na naked kayo? Kasi nga nagkasala sila. Nung nagkasala na sila, nakita na nila yung kanilang nakedness. Nagkakaintindihan tayo? So, ang unang atonement sa Garden of Eden, si God ang pumatay ng hayop para yung covering nila ay i-cover dun sa mag-asawa po na si Adam at si Eve. So, mayaman ang biyaya ni Lord, pero ibig sabihin may consequences ang kasalanan natin. Amen po ba? And para malinis tayo sa kasalanan, dire-diretso down the line, si Jesus Christ po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para akuin ang lahat ng ating mga pagkakasala. Amen po ba?
Teka lang po kasi hindi ko makita ang aking ayan, hindi ko makita yung aking outline. Ayun. Marami pong kwento sa Biblia na nagkasala at pwede namang mamatay. Like for example, many in the Old Testament violated God's law without suffering the death penalty the law prescribed. David committed adultery, but God did not take his life. God's grace is greater than all our sin. So kung titignan mo sa Old Testament, si God, kahit nagkasala yung mga tao, hindi pa rin niya sila agad-agad pinatay. Bakit? Kasi nga yung grace niya nandoon. Nagkakaintindihan tayo? Grace is greater than our sin. Mahal na mahal ka niya. Bakit hindi ka pa, nung nagkasala ka, bakit hindi ka agad namatay? Kasi yung grace ni Lord. Pero, I want you to know na may consequences yung mga ginagawa natin. Gaya nun, napalaya sila sa Garden of Eden kasi meron silang nagawa na kumbaga violate nila yung law ng Panginoon. Amen po ba? Yung command ng Panginoon. So I want you to know na God has abundant grace. Hindi tayo agad nawawala sa mundong ito kapag tayo ay nagkasala, pero may nagbayad ng kasalanan natin. At walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Praise the Lord. So, teka lang po at hindi naka-cover. Ang sinend ko lang kasi is mga verses. So yung outline ko hindi ko mabasa dito. Amen. So, yun yung sinasabi ko na nung nagkasala si David kay Bathsheba, hindi naman siya agad namatay. Mayaman ang biyaya ni Lord. Yun yung biyaya. Pero, down the line, nagkaroon ng consequences yung ginawang pagkakasala ni David. Kasi may consequences sa ating mga kasalanan. So, I want you to know kung sa biyaya ni Lord, that is, kumbaga, all-encompassing. Kaya hindi pa tayo napapahamak ngayon kasi mahal na mahal tayo ni Lord. May grace si Lord. Inaantay pa niya po tayo na mag-repent. Amen. Mag-repent tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Pero alam niyo po, kailangan matutunan din nating mabuhay ng may kabanalan. Amen po ba? Naintindihan niyo po? Amen. So, diretso po natin. Praise the Lord. So habang inaantay ko yung aking ayusin, this week po, since last week, busy po ako sa mga kaibigan ko sa Facebook. Si Pastora naman, puro laro, puro cycling. Alam niyo po ba, natutuwa ako kasi as I look at the races, lalo na yung kahapon na race, May 1 po kasi yung final stage, Baguio yon. Nakita ko, as I look at the situation ng kapatid ko, nakita ko yung spiritual life natin. So allow me, if you may, imagine niyo po kung nakita niyo tong lugar na to, pa Baguio, sino nakita na ang Baguio? Nakita niyo na, naranasan niyo na ang Baguio. Sino takot po umakyat ng Baguio? Takot kayo kasi steep, matarik. Yung takot nyo, kasi noon maraming nalalaglag na mga bus sa bangin. Are you with me? Sino natatakot sa fear of heights? Mahirap umakyat. Ngayon, yung last stage po ng kapatid ko po is from Lingayen, Pangasinan, papuntang Baguio po. Dadaan sila ng Cannon Road. Cannon ba yon yung may lion face? Cannon Road. So, sa mga alam kung gaano kataas po yun, tas bisikleta po, aakyatin yun. So, eto po, joke lang naman ng kapatid ko yun, hindi ko alam kung totoo na. Nung una po, nasa sprint pa lang, patag pa lang, ang number 1 sa sprint point, kapatid ko. Kasi po may mga places kung saan, after
20 kilometers, sprint 1, sprint 2, sprint 3. And then, sa pinakamatarik na mountain, merong award ulit na King of the Mountain. And then, finish line. So, 5 awards po yun. Sa unang sprint, kapatid ko ang kumuha. Pangalawang sprint, pangalawa na ang kapatid ko. So, naunahan na siya. Pangatlong sprint yata, o wala nang pangatlong sprint, wala na yung kapatid ko. Pero, pagka maririnig mo, ewan ko ilan sila, 19 yata, breakaway, kasama pa siya dun sa 19. Dun sa KOM, sabi nung kapatid ko, kasi si Kuya, assistant director po si Kuya, or si L. Joshua, siya yung taga-abot ng mga merienda, taga-abot ng tubig. Sabi, gutom na si kapatid kong Daniel, kasi nandun na sila sa, ang haba na nilakbay nila, ilang oras na, gutom na daw siya, na late daw yata ang provision na pagkain nung kapatid ko. Sabi tuloy, nang hina na, kasi it was a long, mahaba na po, and pagod na, medyo alam nyo nang nagka-cramps na ang mga binti. Kailangan na nila ng energy food, water or energy food, hindi agad naabutan. So parang nalaspag na yung kapatid ko. So ano na lang siya, he ended up hindi siya kasama na dun sa mga top number 28 na siyang umakyat, pero sabay na sila. Kaya lang isipin mo, 8 minutes siya away from kung sino man po yung nag-champion. Pero I want you to know na ang spiritual life natin ganun po. Huwag po tayong hihinto. Praise the Lord, hindi siya huminto. So overall, he ended up top 19 out of 98. At dun sa 98 na yon, 117 po silang nag-start ng race. After 8 days, unang araw may semplangan, may disgrasya, they went to hospital, out. Susunod, ganun na naman. So sunod-sunod po yun na sa 8 stages na yon, nabawasan. May mga iba casualty. Thank you. May mga ibang casualty po na hindi na po nakapaglaro and nasa hospital pa rin sila hanggang kahapon na nagpapagaling. So hindi biro po yung profession ng kapatid ko po. Pero as a spiritual people po, isang bagay ang matututunan natin. Hindi po kailangang huminto sa laban ng buhay. Kapag ikaw ay Kristiyano, kasama mo ang Diyos, amen, hindi ka niya pababayaan. Hallelujah! Praise the Lord! Nung una, number 1 ka pa. Nung pangalawa, medyo dumadaos-dos ka na. Bakit? Nadi-discourage ka na, may mga nangyayari sa buhay mo, tapos ayaw mo nang magpatuloy. Ano ka na? Nandun ka na sa point na parang wala ka ng gana, ayoko nang ituloy. Alam niyo po ba na kailangan tapusin mo hanggang finish line? Sabi mo sa katabi mo, tapusin mo hanggang finish line. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Amen. Kasama mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Hallelujah. Woo! Huwag kang hihinto. Amen. At biyaya ni Lord, kaya ka nagpapatuloy. Amen. Hallelujah. And He continues to be gracious, si Lord. You and I are alive only because God is merciful. Instead of punishing every sin instantly with the penalty we deserve, God extends grace and goodness. Kapag ka ikaw ay nagkasala, hindi agad-agad ka namamatay. Bakit? Yung biyaya ni Lord, ine-extend niya sa atin. That kindness ought to provoke us to repentance. Yung kindness ni Lord, dapat na puprovoke tayo sa repentance. Next verse, please. Romans 2, verse 4. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Alam mo, pag na-realize mo ang buti-buti ng Panginoon, nahihiya ka eh. Ang dami mong kasalanang nagagawa, tapos si Lord ang buti-buti pa rin. Lord, nung nagkasala ako, hindi bumuka ang lupa at nilulun akong buhay. Alam niyo po ba sa Bible nangyari yun? Tignan po na at mamaya makikita natin. I-share ko sa inyo yung mga pangyayari sa Old Testament. But our hearts are so desperately wicked and corrupt that rather than receiving God's mercy with thankfulness and fearful contrition over our sins, instead, we begin to take His grace for granted. Minsan, yung grace ni Lord,
we take it for granted. Hindi naman ako pababayaan ni Lord. Andyan lang ang Panginoon. Consequently, when God does punish sin, we think He's unjust. Ngayon, kapag may punishment naman sa sin, si Lord, unfair naman si Lord. Minsan, ganun pa yung complaint natin. How could a kind and loving God cause a bear to destroy a group of children for making fun of a prophet's baldness? Halimbawa, sa 2 Kings, mababasa ninyo, basahin nga natin. Then he went up from there to Bethel, and as he was going up the road, some youths came from the city and mocked him and said to him, "Go up, you bald head! Go up, you bald head!" So he turned around and looked at them and pronounced a curse on them in the name of the Lord. And the 2 female bears came out of the woods and mauled 42 of the youths. Si Elisha po, kinansyawan po siya ng mga kabataan. Kalbo, kalbo, sabi sa kanya. Nagalit ngayon si Elisha dun sa mga kabataan, 42 na kabataan. Alam nyo, lumabas ang bear na 2 malalaki galing sa woods. O kaya parang parang forest. Anong ibig sabihin ng mold? Mold. Nilapa yung mga kabataan na nagkakantsaw na kalbo. Kung titignan mo yun, grabe naman si Lord. Bakit naman dahil lang sa kalbo na pangangantsaw? Hindi ko din alam bakit nangyari, pero kinikwento lang dito na, alam niyo, kapag si Lord, bakit naman si Lord? Kawawa naman yung mga kabataan, nangantsaw lang ng, kalbo. Kaya touch not my anointed. Kapag lingkod ng Diyos, huwag niyong basta-basta na lang, kinakantsawan. Ito si Elisha to, propeta ng Diyos, kinantsawan ng, tinuya, or binuli ng mga kabataan. Kalbo. O ayun, nilapa sila ng bear. Naiintindihan nyo? May ganyan palang pangyayari sa Bible. O meron pang kwento. Dito sa number 16, 28 to 35, did God really open the ground and swallow up people for rebelling against Moses' authority? Are we really supposed to believe that God would drown the whole world? Parang ang tanong bakit ibubuka ni Lord ang lupa para lulunin ang mga tao? Itong pangyayari na to sa number 16, 28 to 35, basahin natin. And Moses said, "By this you shall know that the Lord has sent me to do all these works, for I have not done them of my own will. If these men die naturally like all men, or if they are visited by the common fate of all men, then the Lord has not sent me." So ito pinapakita ni Lord, pinapakita ni Moses, kung sila ay namatay sa natural death, ibig sabihin hindi ako pinadala ng Panginoon. Because they are questioning the authority of Moses. Itong mga tao na to, kontrabida sila at galit na galit sila kay Moses. Pero sabi ni Moses, ito ang katibayan. Kapag sila ay namatay sa natural death, hindi ako sinend ni Lord. But if the Lord creates a new thing, makinig kayo maigi, and the earth opens His mouth and swallows them up with all that belongs to them, and they go down alive into the pit, then you will understand that these men have rejected the Lord. Now it came to pass, as he finished speaking all these words, that the ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them with their households and all the men with Korah with all their goods. Ito na nangyari. Nung sinabi ni Moses na kapag nagkaroon ng natural death, hindi ako sinugo ni Lord. Pero pag may ginawang bago si Lord, bumuka ang lupa at sila ay lulunin, then, sabing ganon, maiintindihan nyo na nireject ni Lord itong mga tao na to kasi they're questioning the authority of Moses. Ano nangyari sumunod? In their very eyes, nakita nila, lumuwa ang lupa at nilulun po itong mga taong kontrabida sa buhay ni Moses at kini-question nila yung authority. Hindi ka naman sinugo ng Diyos eh. Hello? Verse 33, So they and all those with them went down alive into the pit.
The earth closed over them, and they perished from among the assembly. Then all Israel who were around them fled at their cry, for they said, lest the earth swallow us up also. Nagtakbuhan na yung mga tao. Natakot din sila, baka pati kami kakainin ng lupa. Hello? And fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering incense. Ito yung mga panahon na si Moses po at nandun po yung wrath ni Lord kasi nga ayaw nilang maniwala sa pinapagawa ng Panginoon. Pero I want you to know na, praise the Lord, hindi na sa panahon natin ngayon bumubuka ang lupa kapag tayo ay, are you with me? Yung mga panahon na yon talaga naman, ganun yung galit ni Lord. Pero nung si Jesu Cristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo as ransom sa mga kasalanan natin, napakabuti ng biyaya ng Panginoon. Yung biyaya niya ay greater pa sa kasalanan natin. Hallelujah! Woo! Praise the Lord. Romans 3 verse 18, there is no fear of God before their eyes. Noong mga panahon na yon, there is no fear of God before their eyes. Hindi sila natatakot sa Panginoon. Amen. Nagkakaintindihan tayo. Hindi sila takot sa Panginoon. Kaya, nangyayari yung mga bagay na yun, kasi dapat nga natatakot yung takot natin sa Panginoon would cause us to repent, humingi tayo ng tawad at gawin natin kung ano yung tama. Yung example po na naalala ko po yung statue ni Lot, na nung pumunta ako sa Jordan, ewan ko dun sa mga pumunta sa Jordan, nakita nyo ba yun? Yung statue ng asawa ni Lot na naging asin. Meron pa ngayon, hanggang ngayon meron pa sa Jordan daw yon. Hindi ko lang narating. So, pagpapakita, bakit pinakita ni Lord ang mga ganitong bagay? Para magkaroon tayo ng lesson at wag na po natin silang gayahin. Do not doubt. Kung ano yung pinapagawa ni Lord, gawin natin. Amen. Kung ano yung nababasa natin sa Word of God, wag na nating i-doubt yun. Manampalataya tayo at sundin po natin. 1 Corinthians 10:11. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Kaya po nasulat sa Biblia, yung mga ganon, yung mga kapalpakan ng mga tao. Bakit? Para tayo ay may lesson. Sabi mo sa katabi mo, para may lesson. Ang Bible po ay sinulat para tayo po, meron tayong kapulutan ng aral at ma-apply po natin at wag na po natin gagayahin. Diba? Bakit Lord? Bakit si David, ang mighty man, lahat ng labanan na ipapanalo niya, tapos bakit naisulat pa sa Biblia yung kwento niya, yung fall niya kay Bathsheba? Para sa mga kalalakihan, magkaroon ng lesson, wag nilang gagayahin si David. Amen. So yung kay Lot's wife, wag gagayahin yung wife ni Lot, na sabi ni Lord, aalis na kayo, wag na kayong lilingon, kung hindi magiging asin kayo. Lumingon! Bakit? Minsan sa mga kababaihan, nanghihinayang, andun yung mga pundar namin. Hello? Andun yung mga pinaghirapan ko, mga kurtina kong mga, alam mo yun, mga tinahi ko, yung mga wall na ginawa kong mga comforter, siguro, yung buhay na masagana, nililingon niyang ganun sabi, wag nang lilingon. Amen po ba? Instruction, wag lilingon, lumilingon pa. Hello? Naging asin. Bakit? May instruction si Lord, susunod tayo. Amen po ba? As I preach, na marami akong naaalala rin po na kapalpakan ko. And, praise the Lord. Tignan natin sa Romans 6:23. Ito po talaga ang provision ni Lord. Ito ang instruction ni Lord. Ito ang katotohanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kapag nagkasala ka, kamatayan. Pero purihin ng Diyos, si Jesu Cristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. So, this is the gift of God sa buhay natin. Ito yung grace na pinag-aralan natin last week. And Lamentations 3:22, through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. Amen. Dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo nakukonsume. Hallelujah!
Because His compassion fails not. Hindi po, yung compassion ni Lord hindi nauubos. Mahal na mahal pa rin niya tayo, na kahit tayo makasalanan, walang pwedeng tumayo dito para sabihin na siya ay walang kasalanan. Tayo po ay makasalanan. Pero sa biyaya ni Lord, nakakatayo pa din tayo. Amen. Hindi tayo nakukonsume ng mercy ni Lord. Hindi ka ba nagpapasalamat? Grabe si Lord, di ba? Grabe si Lord. Because of His compassion, hindi pa niya tayo hindi tayo nakukonsume. Nandito pa rin tayo, buhay pa din tayo. Tignan mo yung katabi mo. Kung paano makasalanan tayo, makasalanan ako, makasalanan din po yung katabi natin. Purihin ng Diyos, nandito tayo, minamahal tayo ni Lord at hindi pa tayo na-consume. So we in modern Christianity have somehow missed that truth. While we are thankful for the reality of God's grace, and while we want to enjoy an experience of His love, we have somehow neglected the truth of His holiness. Minsan na-enjoy na natin ang kanyang kabutihan, pero nakakalimutan natin ang holiness. That imbalance is eating at the heart of our worship. Yun yung parang nai-ignore na natin yung holiness ni Lord. Hindi, di ba? Si Lord mapagpatawad naman. So kahit nagkasala ako, hindi ako nakukonsume. So parang God is a living, eternal, glorious, merciful, holy being. Amen. His worshipers must come in the contrition and humility and brokenness of sinners who see ourselves against the backdrop of that holiness. So kailangan po papasok na itong holiness. Introduction ko kanina is grace. Ngayon nasa holiness na tayo. And that should put such thanksgiving and joy in our hearts for the gift of His forgiveness. Andun po yung forgiveness ni Lord. Salamat, Panginoon, na ako po ay pinatawad mo na. Pero sa pagpapatawad po ng Panginoon sa atin, matutunan po natin na lumapit sa Kanya at iwanan ang mga kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Iwanan ang kasalanan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, iwanan ang kasalanan. Dahil kapag humaharap tayo sa Panginoon, kumanta tayo kanina ng and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you will always be holy, holy forever. And when you say the word holy, alam nyo, nare-realize nyo, napakabanal ng Diyos. And di tayo makastand before God na tayo po ay makasalanan kasi ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay banal na Diyos. Kaya po, we ask the blood of Jesus to cover us para ang makita ng Panginoon ay ang blood ni Jesus. Kasi yun po yung tanging makikita lang ng Panginoon na magbibigay kaluguran sa Kanya, the blood of Jesus. Pero kung sa ganang atin lang, tayo po ay makasalanan. And basahin po natin, eto mahabang pagbabasa, and I will be closing with this. Basahin po natin Hebrews 12:1-17. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us. Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Diretso po, mahaba-haba po ito, pero isa-isahin po muna natin itong by the slides and then let us conclude later on. Tayo po ay napapaligiran po ng mga cloud of witnesses, kaya po atin na pong iwaksi lahat na nagpapabigat sa atin, lahat ng kasalanan, na lagi na lang tayong ensnare, parang binibitag. Dati pa rin, yun pa rin, pastora, nakalaya na ako, pero bumalik ulit yung aking bisyo. Iniwanan ko na yung bisyo ko, pastora, pero bumalik na naman. Yung sin that so easily entangles us. Let us run with perseverance, with endurance, the race that is set before us. Etong bagay na to, na natutuwa ako, yung mga kapatid ko, kahit pumula pa nung umpisa, kahit na nasa dulo na sila, kailangan nilang natapos ang finish line. They have to endure until the finish line.
Kaya noon, ang award ng kapatid ko, finisher. O, di ba? Di bale nang huli ka, basta finisher ka. From finisher, he became parang ranking. Nasa ranker na siya. To the point, hindi siya huminto. Naging champion na siya. Alam mo yun, kailangan hindi ka hihinto. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka hihinto. Hindi ka hihinto. Endurance. Ano ibig sabihin ng endurance? Pag endurance ba, ang dali-dali ba? Comfort zone ba yon? Comfort ba yon yung endurance? Hindi. Sobrang, alam mo yun, parang hirap ka na, push pa more. Sa mga nanay na nanganak, at ayaw mo nang huminto ka na sa pag-ire, ayaw mo na, malapit nang lumabas ang bata. Endurance, diba? Endure pa more. Konti na lang, sabi ng mga kumadrona o yung mga midwife, konti pa po, push pa more. Kumbaga sa ire ka pa, ibigay mo na yung todo mong ire. Malapit na. Hello? And then there you go, lumabas na yung bata. Sa mga natural, birth. Kasi sa mga cesarean, hindi naman ganun na may ire. So, are you with me? Kailangan may endurance. Let us run with endurance the race that is set before us. Hindi po madali, pero magpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy. At kapag nagpapatuloy ka, may inspirasyon ka, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang titingin kay pastora kasi si pastora nagkakamali din na minsan din si pastora naman, bakit naman puro post niya? Puro mga, wala man lang siyang post na verses, puro naman laro. Sa loob-loob ko lang, ano kaya sinasabi ng mga kongregasyon ko? Puro na lang ako races ng kapatid ko, yung race. For a time lang po yun kasi nasa race yung kapatid ko. Pero I want you to know, don't look at me, look unto Jesus. Amen. If you look at me, baka mamaya hindi lang kita nakamayan, hindi lang kita nakausap. Si pastora, porque hindi ako umaaten, hindi niya na ako pinansin. Kanina napansin ko, hindi niya talaga ako pinansin. Yung pala hindi kita, may iniisip ako, may hinahanap ako, nakita kita pero hindi kita tinapik o hindi kita kinamayan. Nagkaroon ka agad ng don't look at me, look unto Jesus. Amen. Nagkakamali si pastora, pero looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kahit mahirap, magpatuloy ka, endure. Pastora, hirap na ako sa trabaho ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Endure. Amen. Pastora, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Ang dami kong pinagdadaanan. Pastora, gustong-gusto ko lang lumaban dun sa boss ko. Gusto ko na endure. Bless mo. Bless and not curse. Amen. Looking unto Jesus. Si Jesus nga sa krus ng Kalbaryo, namatay siya. Amen. Maraming na pinagdaanan pero sumagot ba siya? Hindi. Sabi niya, sumagot ka! Ano sasabihin mo? Sabi niya, sinabi niyo na alam mo yun, si Jesus hindi niya kailangan ipagtanggulan sarili niya kapag siya nililitis. Tapos sabi niya, magsalita ka. Sabi niya, parang, alam mo yun, si Jesus, hindi siya napoprovoke kapag sinigawan siya, kapag hindi siya napoprovoke, at alam niya kung sino siya, and he knows na dadaanan niya lahat ng yon. Kaya kahit na inispitan pa siya or dinuraan pa siya, nilagyan pa siya ng corona, kung ano-anong ginawa sa kanya, nanlaban ba siya? Hindi. Kasi alam niya kung sino siya. Looking unto Jesus, siya yung inspirasyon natin. Kaya kung ano man yung attitude ni Jesus, ganun din po yung attitude natin. What would Jesus do? Pag nasa isang sitwasyon ka na nakakatukso na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, what would Jesus do? Ano kaya yung ginawa ni Jesus nung nandito siya sa sitwasyon na to? Yun din ang gagawin ko. Amen. Hallelujah. Nagkakaintindihan tayo. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, kahit na napahiya siya, in-endure lang niya yun. Pero he is seated at the right hand of the throne of God. Amen. Verse 3, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin, and you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. Ito sabi, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. O tingnan nyo, si Jesus Christ po, nung siya po ay dumaan sa matinding endurance, ano nangyari? Hindi
in-endure pa din niya yon. Sabi nga niya gano'n, you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Hindi ka pa dumating sa talaga namang yung sa pakikipagbaka mo, nagkaroon pa ng bloodshed para lang ikaw ay mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Hindi ka pa dumating doon sa bloodshed habang ikaw ay nakikipaglaban sa buhay Kristiyano mo. Minsan yung mga pinagdadaanan mo, mani-mani pa lang yun. Kumbaga, wala lang yung pinagdadaanan mo. Pero hirap ka na at sasabihin mo, Lord, hindi ko na yata kaya ito. Hello? Ang pakikipaglaban mo bilang Kristiyano, pagpapatuloy sa Panginoon, endurance. Sabi mo sa katabi mo, endurance. Magpatuloy, wag hihinto, wag kang titirik sa daan. Kapag ang sasakyan ay tumirik na sa daan, hindi na makakarating sa finish line. Wag kang titirik, kapatid. Tapos kapag may chastening, sabi, my son, do not despise the chastening of the Lord. Kapag ka may pinagdadaanan kang sitwasyon sa buhay mo, at pinaayos ka lang ni Lord. Sino mga magulang dito? Kapag ka may mga anak kayo, pagka nagkasala ba yung anak ninyo, hindi nyo na siya mahal? Pero nagpapasaway siya, hindi nyo na siya mahal? Mahal pa rin, di ba? Mahal nyo pa rin. Si Lord ganun din sa atin. Mahal na mahal niya tayo kahit minsan nagpapasaway tayo. Pero may konting tapik-tapik, di ba? Kailangan papaluin yung mga anak ninyo, pagsasabihan, papaalalahanan. Pero hindi kayo sinusunod. Lagi na lang na nagpapasaway pa din. Hindi nyo na ba siya anak? Anak pa rin, di ba? So, anak pa rin. Kasi anak nyo siya. Ganon din si Lord sa atin. Kahit na maraming beses tayong lumalayo, pabalik-balik sa maling gawain, anak pa din tayo ni Lord. Pero, may tapik si Lord sa atin. Anak, tigilan mo na yan, anak. Hello? Tigilan mo na yan, anak. Nire-rebuke tayo ng Panginoon, nire-remind niya tayo dahil ayaw niya tayong mapahamak. For whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. God is a just God. Kaya kapag meron siyang kinokorek sa atin, pakorek tayo. Sabi mo sa katabi mo, pakorek tayo. And there are times, God will use your leaders, your pastors, your care group leaders para pagsabihan tayo, paalalahanan tayo kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kapag hindi ka, si pastora naman, ako na lang lagi ang nakikita ni pastora. Bakit naman ba kasi? Hello? Mahal ka ni Lord at iniha-highlight ka ni Lord sa akin. There are times, mga care group leaders, minsan hindi kayo makatulog, may naaalala kayong tao na member nyo, pag-pray nyo lang po siya, baka may pinagdadaanan. Hello? Pero kung kinakailangan pagsabihan. At kung ikaw ay napagsasabihan, huwag ka namang nasasaktan. Huwag ka namang napipikon. Huwag ka namang sumasama ang loob mo at lumalayo na ang loob mo. Ako na lang ako ang nakikita ni pastora o ni brother. Hello? I-endure mo yung chastening. God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Kapag walang correction sa'yo, hindi ka pinagsasabihan, pinapabayaan ka lang, spoiled brat ka, baka hindi ka anak, hindi ka kinakastigo ng magulang mo. Mga magulang, kayo ba ito-tolerate nyo ang kalokohan ng mga anak ninyo? Bilang mga magulang, ay sige lang anak, sige lang, mambabae ka pa anak, sige lang, sige magbisyo ka, susuportahan ka pa, bibilang ka pa ng iinumin mo, bibilang ka pa ng ilang kahan ng sigarilyo, galing abroad yung nanay mo, o ano ba yung brand ng sigarilyo mo? Sige, hindi, electronic ang kailangan mo, o sige, bibilang ka, ganun ba magulang? Susuportahan ka ba sa yung bisyo? Hindi. Kakastiguin ka, pagsasabihan ka. Hello? Amen. Kasi anak ka. Sabi mo, kasi anak ka. Kasi ganun din si Lord sa atin. Kasi anak tayo, meron dapat correction sa atin. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live?
Kumbaga, kung ang magulang natin, sinusunod natin, pagka napagsabihan na tayo ng magulang natin, di ba? O kayo yung mga, pag napagsasabihan ng magulang, tama na yan! Malaki na ako, wag niyo na po akong pagsasabihan, alam ko na ang ginagawa ko. Hello, dapat, syempre, respeto sa magulang, ganun din po dapat sa Panginoon. And there are times, ngayon, ang nagsasabi sa atin ang Bible. When we read the Bible, nakokorek tayo. When you hear the message, praise the Lord pag tinamaan ka, kasi binabago ka ng Panginoon. Hindi pwedeng, ayoko na nga umaaten, bibihira akong umaten, yung pinipreach pa ni Pastora, ako. Para namang si Pastora, parang pinupuruhan niya na ako. Hello? The Lord loves you, kaya kanya binabago sa salita niya. Iba yung nare-receive ni Sister Janet na correction sa puso niya. Iba naman yung nare-receive ni Sister Rosalyn. Iba yung nare-receive. The word is powerful. Amen. So, kumbaga, habang bumibitaw yan, para yung palaso, ang daming tinatarget. Ang salita ni Lord, pag pinakawalan, tinatarget niya yung puso at nababago yung puso. Amen. Kaya minsan pag ikaw nakikinig ka, ayoko na nga makinig kasi ako na naman yan eh. Hindi, makinig ka lang kasi binabago ni Lord ang puso mo. Amen. For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He, for our profit, that we may be partakers of His holiness. Bakit tayo chine-chasten ni Lord? Para maging partakers tayo ng holiness. Marami po akong kakilala, bago sila naging Christian or born-again Christian for that matter, punong-puno ng bulaklak ang bibig nila. Unang bitaw lang nila, mura, mura, mura. Pero purihin ng Diyos, ngayon hindi na sila nagmumura. Binago na sila ng Panginoon. Paunti-unti yung holiness. Amen. Noon, wala kang pakundangan. Kapag ka ikaw nasaktan, kokomprontahin mo, pero ngayon marunong ka nang magpatawad. Marunong ka nang mahalin yung tao. Praise the Lord, hindi na kayo nag-aaway ng asawa mo. Noon, salubong, sinasalubong mo yung galit ng asawa mo. Bakit? Kumbaga gifted ka, marunong ka magsalita. Pero ngayon, hindi na, minamahal mo na. Bakit? Binabago ka ng Panginoon. Praise the Lord. God bless you. Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Kapag may pag-chasten, masakit. Sabi mo masakit. Nevertheless, afterward, it yields a peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Alam nyo, masakit, pero habang tumatagal, nagkakaroon ka ng peace sa puso mo na na-train ka na kasi. Makinig kayo maigi. Yung mga leaders na matagal na sa JCSGO, alam na nila ang rules dito. Alam nila na hindi pwedeng tumayo sa harapan. May mga rules ako, alam sila, may checklist. Pag bago ka, tas gusto mong maki-join, si Pastora, ang dami palang requirement ni Pastora para makapag-minister ako. Ang hirap. Hello? Pero alam nyo, kapag you live by it, hindi ka na painful. Na-appreciate mo na. Kasi alam mo na bago makatayo dito sa harapan, may pinagdaanan muna silang training, scrutiny, kailangan tanggalin mo to, kailangan ayusin mo ang buhay mo bago ka tumayo dito. Ngayon, kung gusto mo lang tumayo, pero ayaw mong pabago, kahit na ikaw ay may talent, sorry, hindi kita papayagan tumayo dito. May requisite po. Naiintindihan nyo? Hindi ka lang talent, kailangan puso. At kailangan maayos na puso. Kaya po, wag po kayong si Pastora naman, hindi pa ako nakakapag-play, ang tagal ko na dito. Usap muna tayo. May training, meron tayong may usapan tayo. At kapag maayos kang nag-comply sa usapan natin, you are trained by it, puno ka na ng peace sa puso mo, magugulat na lang ang mga iba, uy, may bago na naman tayong miyembro sa music. Yes, praise the Lord. Kasi dumaan po siya sa training. Praise the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Sino gusto ibigay ang kanyang talento sa Panginoon? Gusto niyong mabigyan ng kapurihan si Lord?
Amen. Hallelujah. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Amen. So, anong gagawin natin? Strengthen yung mga nawala na ng gana, ng hina na, ayaw nang magpatuloy, pati yung mga feet nila ay nanghina na, lame na yung feet niya, strengthen. Magpalakasan tayo. Amen po ba? Kesa naman, na-dislocate pa yung sa knee, dislocated, kailangan gumaling. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ituloy natin. Pursue peace with all people and holiness. Paulit-ulit, importante. Pursue peace with all people. Okay? Kung kayo may kaaway pa po, makipag-ayos na po kayo. Pursue peace with all people. Roommate nyo, kaaway ninyo. Hello? Mahal nyo sa buhay, kaaway ninyo, makipag-ayos na po kayo. Holiness. Anong ibig sabihin ng holiness? Makinig kayo maigi. Naalala ko, okay lang ba? May gustong mag-minister, hindi po sila kasal. So sabi ko, magpakasal muna kayo bago kayo mag-minister. Kailangan po sa mga singles, and you're burning with passion para hindi kayo gumawa ng hindi nakakalugod sa Panginoon, magpakasal kayo. And then you can serve the Lord, because this is a holy ground. What we're standing is a holy ground. We are standing representing Christ. This is a holy ground. So you want to serve the Lord, live life that pleases God. Amen. Holiness is important. Without holiness, you cannot see God. Amen. Sabi niya, and holiness without which no one will see the Lord. So, importante po ang holiness. Sabi mo, holiness. Holiness. So, holiness means mag-asawa, be faithful sa asawa ninyo. Hallelujah. Singles, kung hindi ka pa married, huwag ka munang matutulog sa piling ng yung boyfriend or your girlfriend. Antayin nyo na kayo ay magpakasal. Holiness, napaka-importante po ito. Sa mga may problema, magpakasal, kausapin nyo ako. Simpleng kasalan, pwede sa embassy kung nandito yung tao. Without holiness, without which no one will see the Lord. When I preach this, I love you, and I'm telling you upfront because God loves you. Hindi po, pastora naman, wag mo na yung itatouch, nandito ako pastora. Nandito ka dahil God wants you to listen, and God wants you to change you from glory to glory. Amen. Hallelujah. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness is springing up cause trouble, and by this many become defiled. Kapag hindi namumuhay ng kabanalan, nade-defile. Yun ang ano. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Naalala niyo si Esau? Si Esau, meron siyang blessing, birthright. Pero nung si Jacob ay nagluluto ng masarap na stew or ng soup or ng arroz caldo, gutom na gutom si Esau dahil galing siya na nangaso, at sabi niya ganun, bigyan mo naman ako ng isang bowl. Ibigay mo muna sa akin ng birthright, sabi ni Jacob. Alam niyo siya, sa gutom niya, pinagpalit niya yung kanyang birthright. Sige, sa'yo na, makakain lang ako ng bowl of stew or ng... So, alam niyo yun, kaya nung na-realize ni Esau, kahit umiiyak pa siya ng mapait na iyak, he lost his birthright. Kasi pinagpalit niya. Listen to me carefully. Makinig kayo maigi. And I might say this with love, but with toughness. Marami dito sa Bahrain. Kaibigan ko pa, sabing ganun sa akin,
Eh, ikaw kasi malaki ang sahod mo. Eh, paano naman ako? Maliit ang sahod ko. Nalilibre ako sa housing kasi may boyfriend siya. Hindi sila kasal. They're living together. And convenience, libre naman. Are you with me? Pinagpapalit mo yung pagiging Kristiyano mo, Kristiyano ka pero namumuhay ka sa hindi kabanalan. Why? Kasi dinars. Usapang, pastora, pasensya ka na, nakakatipid po kasi ako. Don't you trust God to provide for your needs? Leave Him alone. God will provide for you. Holiness. I don't accept that as a redance or excuse na sabi mo sa akin, Pastora, alam mo naman, ang sahod ko lang ganito, maliit lang, kulang pa sa pangangailangan ng pamilya ko, kaya kailangan ko siya sa buhay ko. Listen to me. Huwag mong ipapadala lahat ng sahod mo kung wala ka ng pambuhay dito. At you will live with somebody else who can pay for your rent. Live according to your salary. Live accordingly kung ano yung provision ng Panginoon sa iyo. Live a holy life. Live a holy life. Kaya kapag nagpipray ako, pasensya na po kayo, last row, pag nagpipray ako ng mag-asawa, tatanungin ko muna, are you married legally? Kasi sasabihin nilang, pag-pray mo naman kami, mag-asawa, pero hindi pala sila mag-asawa. May asawa si babae, may asawa si lalaki. Paano ko sila ipag-pray na humaba pa ang relationship nila? Are you with me? Kaya, diretsahan na, Pastora, bakit naman ganun ang tanong mo sa kanila? Magpe-pray ako sa mag-asawa, tatanungin ko muna, totoo po bang mag-asawa? Because I cannot pray for you if you're not married. I cannot pray for you. You are home wrecker. Are you with me? Pagpipray ko, gumanda ang relationship nilang mag-asawa, dinalhan nila ako ng family picture. Pastora, ito po ang pamilya ko. Pastora, iyan po ang pamilya niya. And it broke my heart. Akala ko mag-asawa sila. Paano? Napasyalan naman namin sa hospital, nakuna ng babae. Di syempre mag-asawa sila, tama ba? Napasyalan namin. And I don't even know. Doon ko lang nalaman nung celebration na ng renewal of wedding vow. Sabi ko, pwede pong humingi ako ng family picture ninyo kasi ipa-flash natin renewal of wedding vows. Sabing ganun sa akin. And I can never forget this. Sabing ganun, Pastora, hindi po kami tunay na mag-asawa. And from that time on, hindi na po sila umattend kasi nahihiya na po sila. Pero I want you to know, hindi po ako nagagalit sa kanila, pero sinabihan ko po sila, mag-ayos sila ng buhay nila. Ngunit, ang sabi nila sa akin, Pastora, hindi namin kaya. And I want you to know, it breaks my heart when people were trying to fix, ayaw nilang pabago. Pero I've done my part as a pastor, kakausapin ko kayo, sasabihan ko kayo, kasi ayoko na ma-disqualify kayo sa langit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. We are to live lives of confession, repentance, and turning from our sins so that our worship is that which fully pleases God. We dare not go rushing into His presence in unholiness. Tumatakbo tayo sa presensya ni Lord pero we're living an unholy lives. Ayusin natin ang ating buhay sa tulong po ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weaknesses. Hallelujah. Are you with me? We cannot worship God acceptably without sincere reverence and godly fear. And our worship must be arrayed in the beauty of His holiness. Hallelujah. So when we cry, holy, holy, we know that our God is a holy God. We come to Him, pabago tayo sa Panginoon.
We must return to the biblical teaching of God's utter and awesome holiness in order to be filled with the gratitude and humility that characterizes true worship. God is a spirit, and those who worship Him should worship Him in spirit and in truth. Pag magpakatotoo tayo sa Panginoon, Lord, here I am, Lord God, wretched sinner I am, but thank you for your amazing grace. Pinapatawad mo ako, binabago mo ako, Panginoon. Pero let us continue to live a life that pleases God, a holy life. Amen. Hallelujah. Tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. 1 Peter 1:15-16. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Hallelujah. Church, I am calling you to re-evaluate your life. How are you living? And I'm not here to condemn you, kapatid. I'm not here para sabihin sa'yo na you are living a sinful life. You are living a life na hindi nakakalugod sa Panginoon. But andito ako para paalalahanan ka that the Lord, in His abundant grace, inaantay ka niya para humingi ng tawad sa Kanya. Inaantay ka niya, kinakalabit ka niya, magpakumbaba sa Panginoon. Iwanan mo yung mga kasalanang nag-i-entangle sa'yo, nag-i-ensnare sa'yo. Hindi nalulugod si Lord sa pamumuhay nating hindi nakakalugod sa Kanya. Hindi nalulugod si Lord, pero si Satan nalulugod siya na meron siyang hook pa din sa buhay mo. But today, you can i-break mo na yung relationship mo kay Satan. I-break mo na yung mga entanglement and ensnarement ni Satan sa buhay mo para malaya kang makapaglingkod sa Panginoon. Hallelujah. He is a holy God. Let us worship the Lord. Pwede ba nating awitan ng Panginoon? Holy forever. But as we cry to God and as we come to God, palinis po tayo. Palaso yung salita ni Lord. Maaring natamaan yung isa left, right, lahat ng rows, bawat isa sa atin, tumama yung salita ni Lord. Thank God, binabago tayo ng Panginoon. Kasi nandito tayo upang makipag-ayos sa Panginoon. And as I preach, marami po akong naaalala. Mga bagay na nagawa ko na hindi nakakalugod kay Lord. And I come before God right now because I am nothing. I am also a sinner like you, and sama-sama tayong lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad. Lapitan natin si Lord. Lord, hindi ko kayang magbago. Nahihirapan ako. Still, lumapit tayo kay Lord. Pagagalingin niya tayo sa ating mga brokenness, broken hearts. Ano man yung fear natin, pastora, natatakot ako na iwanan ko yung aking mga kasalanan. Di ko alam kung paano. Sasamahan ka ng Panginoon. Make the right decision, kapatid. To live a holy life. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Awitan natin ng Panginoon and let it be our song. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lord. Let it linger in your heart. Namnamin mo ang mensahe ng kantang ito. And all who will believe sing the song of ages to the Lord. Amen. Let's worship the Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy.
Let's worship Him in the beauty of His holiness. Yes, Lord. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for changing me. And if you've been redeemed, Thank you, Jesus. sing this song. Amen. Kung ikaw ay pinatawad ka na ng Diyos at alam mo, umawit ka sa Panginoon, awitan mo siya. You walk in freedom. Pinalaya ka ni And Lord. if you bear His name, Inako na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan para maging malaya tayo magpuri sa Kanya. sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Awitin natin sa Panginoon. Hear people He is sing, holy God. holy, Yes, Jesus. to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Yes, Lord. holy forever. Thank you, Jesus. You are holy. Holy, holy. Your name is the highest. Your Yes, name Lord. is the greatest. Thank you, Your Jesus. name stands above them all. Thank you, Lord. All thrones and dominions, all Thank power you, Jesus. and positions. Your name stands above them Nga po, all. Panginoon. Jesus, your name Is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, is a holy God. Holy holy, God. all creation Thank you, Lord. cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. Sing it softly Your before God. people sing, Yes, Lord. Thank you, Jesus. to the King of Kings. Thank you, Jesus, for your holiness. Lord, hindi kami karapat-dapat, pero Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Lord, right now, we pray that you cleanse us, O Lord God, with the precious blood of Jesus. Lord, cleanse us. Purge us, Lord God. Baguhin mo kami, Panginoon. Lord, baguhin mo kami, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Lord, baguhin mo po kami, Panginoon. Because you are a holy God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na kami ay mabuhay, Panginoon, na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church, all eyes closed. Wala po tayong pakialam sa katabi natin. This is between you and God.
Alam nyo kung ano yung nangyayari sa buhay nyo, ano yung kalagayan nyo ngayon, ano ang state ng heart mo ngayon. Lumapit ka sa Panginoon. Lord, hindi ko po kaya saganang akin. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Lord, alam mo yung mga issue ko ngayon, Panginoon. Pero ako'y nagpapakumbaba sa'yo. Humihingi ng kapatawaran. Lord, tanggapin mo ang aking buhay bilang mabangong samyo sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aking worship. Alam niyo, sabi ng salita ni Lord, a broken spirit and a contrite heart, He will not despise. Hindi tatanggihan ng Panginoon ang isang puso na durog, ang isang puso na nagpapakumbaba sa Panginoon. Lumapit ka, kapatid, sa Panginoon. Lapitan mo siya. God still loves you. Kahit ikaw ay lumayo, nagpasaway, nagpakalayo-layo, gumawa ng mga karumaldumal sa harapan ng Panginoon o ano pa man ang tawag sa term na yon, worsts pa ginawa mo. Pero si Lord, a loving Father, a loving God, loves you so much. The reason na natatanggap mo ang salita na to, naririnig mo kasi nais ng Panginoon na ikaw ay dumulog sa Kanya for repentance. Hallelujah. Hindi ko natatawagin ang bawat isa sa altar. Hindi ako mag-altar call ngayon. But even in your place where you're standing, alam mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Alam mo na ngayon niyayakap ka niya. Alam mo na nandito siya ngayon, punong-puno ng biyaya para ikaw akayin sa panunumbalik sa Panginoon. Hindi aksidente na nandito ka, narinig mo ang mensahe dahil nais na Lord, ikaw ay manumbalik sa iyong unang relasyon. Walang iba kundi ang Panginoon. Thank you, Jesus. Habang kayo po ay nag-worship, can we ask some people to assist in distributing the communion elements? Because we will continue. Itutuloy po natin sa ating pong pag-partake ng communion. Thank you, Jesus, sa iyong goodness. Sige po, this is your time. Nakausapin ng Panginoon. Kausapin niyo si Lord sa puso. Idulog niyo sa Panginoon ang puso ninyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Habang po inaantay po natin na lahat ay makatanggap ng communion elements. Hindi po ito sapilitan, ito ay pakikipag-covenant natin sa Panginoon. Nire-remember natin ang kanyang dakilang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dakilang sakripisyo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So we remember today, once a month, atin pong idinededicate po ang First Friday para alalahanin natin ang dakilang pag-ibig po ng Panginoon. Thank you, Jesus.
tayo po lahat ay meron na po. Saliksikin po natin ang ating mga puso. Kung may mga nakakapapa po tayo ng mga unconfessed sins, mga hindi nakakalugod sa Panginoon, pagkakataon po natin i-open ang puso natin, ang ating mga bibig ay i-confess natin sa Panginoon. Hingi natin ang tawad ang mga bagay na to. At tayo po ay magpapartake ng communion. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa mga communion elements na to. Lord, ang bread representing the body of Jesus Christ, which is broken para po sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa dakilang sakripisyo na ikaw, Panginoon, ang namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa amin, Panginoon. Because you are a God of justice. The wages of sin is death. Kami na nagkasala, Lord, na dapat sana'y mamatay, ngunit ang Panginoong Jesucristo ang namatay alang-alang sa amin. Kaya Lord, we remember this great love, this great exchange. Kinuha mo, Panginoong Jesus, ang penalty na sana kami ay magbata, Panginoon. Lord, forgive us. And we remember, Lord God, even the blood na nire-represent ng saro, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, that your precious blood natigis sa krus ng Kalbaryo para po sa amin. Kaya Lord, as we partake, we remember 2,000 years ago, ginawa mo po ito dahil sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Kaya sa aming pag-partake, Lord, hayaan mo na buong ingat, buong galang, buong pagpapakumbaba, Panginoon, na amin itong ititake, Panginoon. Marami pong salamat. Sa iyo ang papuri, paggalang, at pagsamba. Let us take the bread. Matapos ang supper, kinuha naman po ang saro at ito'y ininom tayo. Atin pong inumin ang saro. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa pagkakataong ito na kami, O Diyos, ay nakaalala sa dakilang pag-ibig mo sa amin, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na bawat isa sa amin, magkaroon po kami ng desire to live a holy life. At Lord, maipaglingkod ang buhay na to. Lord, maiksi lang ang buhay sa mundong ito, Lord. Hayaan mo na sa nalalabing mga araw, buwan, taon ng buhay namin, Lord, ito po ay maibigay po namin sa iyo bilang paglilingkod. Lord, ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!